Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinono, kawal, kawani, at pamilya na hugpong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay December 31, 2025, sa misa ng gabi sa pagsalubong ng bagong taon. Sa mga huling oras ng taon 2025, mahalaga at makapangyarihan ang salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan sa ating mga pagbasa sa unang araw ng taon. Para sa marami sa atin, halo-halo ang damdamin sa gabing ito. Pasasalamat sa mga biyayang tinanggap, lungkot sa mga pagkawala at pagsubok, stress na tahimik na dinadala, mga alalahanin tungkol sa hinaharap, at pagod ng isipan at damdamin. Ngunit malinaw at very consoling ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Hindi ka papasok sa bagong taon na mag-isa. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 6, verses 24 to 26, sinasabi sa ating pagpalain ka ng Panginoon at ingatan na ang unang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng sinaunang pagpapala ng Diyos. Hindi lamang bilang hiling, kundi bilang pangako. Kapag sinabi ng Diyos, pagpalain kita, ang ibig sabihin niya ay ibibigay ko sa iyo ang tunay mong kailangan. Kapag sinabi niyang ingatan kita, nangangahulugan ito na protektahan ka niya. Kahit sa mga sandaling wala kang kontrol sa nangyayari. Kapag sinabi niyang pasikatin ko ang aking mukha sa iyo, ipinapangako niya ang liwanag kapag magulo ang isip at pag-asa kapag mabigat ang dinadala ng buhay. At kapag sinabi niyang bibigyan kita ng kapayapaan, ibibigay niya ang katahimikan sa pusong balisa at natatakot. Ang pagpapalang ito ay direktang tumatama sa ating kalusugang pangkaisipan at pang-emosyonal. Pinagpala ng Diyos ang ating mga alalahanin, pinatatag ang ating isipan, at nagbibigay ng kapayapaan sa pusong hindi matahimik. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 4, verses 4 to 7, sinabi ni San Pablo, hindi na kayo mga alipin, kundi mga anak ng Diyos. Minsan, ang bagong taon ay nakadaragdag ng bigat. Pakiramdam na alipin ng inaasahan ng iba, ng mga pagkakamali ng nakaraan, ng pressure na magtagumpay, o ng pangangailangang magpanggap na laging malakas. Ngunit ipinapaalala sa atin ni San Pablo ang isang katotohanang nagpapagaling. Hindi kayo alipin. Kayo ay mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, pinapayagan tayong magpahinga. Pinapayagan tayong magsimula muli. Pinapayagan tayong magtiwala. Ang katotohanan ito ay nagpapagaling ng sugat sa damdamin, nagbabalik ng dignidad, at nagpapasigla ng pag-asa. Sa bagong taon, hindi ka tinutukoy ng takot o pagkabigo, kundi tinatanggap ka bilang minamahal na anak ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 16 to 21, sinasabing pinag-isipan at iningatan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ipinapakita sa atin ni Maria kung ano ang tunay na spiritual resilience. Hindi niya itinatanggi ang hirap. Hindi siya nagpanik sa hindi tiyak na hinaharap. Hindi niya sinubukang kontrolin ang lahat. Sa halip, siya ay nagmuni-muni. Siya ay nagtiwala. Dinala niya ang saya at hirap ng may pananampalataya. Ngayong gabi, tulad ni Maria, dinadala rin natin sa Diyos ang mga saya at sakit, ang mga tagumpay at kabiguan, ang mga luha at biyaya ng nagdaang taon.
At hinahayaan nating baguhin ng Diyos ang lahat ng ito. Hindi bilang pagsisisi, kundi bilang karunungan. Sinasabi din ng Ebanghelyo na natagpuan ng mga pastol sina Maria, si Jose at ang sanggol. Ipinapaalala sa atin ng mga pastol ang isang napakahalagang katotohanan. Ang bagong taon ay tunay na pinagpala kapag muli nating natatagpuan si Kristo. Hindi ang pagiging perpekto, hindi ang kontrol, hindi ang tagumpay, kundi si Kristo. Kapag si Kristo ang natagpuan, nabawasan ang takot, luminaw ang isip, tahimik ang puso, at lumakas ang pag-asa. Sa pagpasok natin sa bagong taon, huwag tayong pumasok ng may takot, kundi may pagtitiwala, hindi may pagkabalisa, kundi may pagpapala. Hindi umaasa lamang sa sariling lakas, kundi sa tapat na presensya ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan. Pasikatin nawa niya ang kanyang mukha sa atin. Bigyan nawa niya tayo ng kapayapaan ng isip at lakas ng Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po kami sa pagpasok ng bagong taon. Pagalingin mo ang aming mga puso, patahimikin ang aming mga isipan, at patnubayan mo ang aming mga hakbang sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.